Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, because He is awesome and words can never describe the power and the gloriousness of our Creator, our portion, Yahweh, Jehovah, the Almighty God, El Shaddai. And He's for us. He will never ever leave us nor forsake us. And that's why He sent Jesus Christ for us to be released from the bondage of sin and shame. The only mediator to the Almighty Father is Jesus Christ, the only Redeemer, the commander of the army of the Holy God, the man clothed in linen with an inkhorn, and because He's the one writing our names in the Lamb's book of life. The Lamb is Jesus Christ. He is also the coming King. And the Lord God has given to Jesus dominion, power, and authority in heaven and on earth to judge people. And that will occur at the last days. For now, we still have chances to go back to our Father through Jesus Christ. No other name but Jesus. And so when we pray, we use the name of Jesus Christ, because that's the only path to our Father, Jesus Christ. He's the way, the truth, and the life. And whoever believeth in Him will never perish, but will have eternal life. And so we must be thankful to the Lamb, to Jesus Christ, to Yeshua, the Messiah. And we must also thank the Holy Spirit for always guiding us, reminding us always to pray, to ask for forgiveness, to love our brethren, to always read the words of our Father and of Jesus Christ. So last time, we read Exodus chapter 1 and Exodus chapter 2. This is Exodus chapter 1. The Israelites suffered in Egypt. So dumaan na yung 400 years. Ang tagal nila sa Egypt. Sa Exodus chapter, ano nga yun? Exodus chapter 12, 430 years silang nanirahan sa Egypt, ang mga Israelites. So, ang sabi ni Almighty Father sa Genesis chapter 15, ang sabi niya kay Abraham, na yung mga descendants ni Abraham
You'll be strangers in a land that is not theirs. So ito na nga yun. Sinabi ni Almighty Father kay Abraham ang mangyayari na yung mga descendants ni Abraham ay mapupunta sa isang lugar na hindi kanila. And will serve them and they will afflict them 400 years. That's in Genesis chapter 15 verse 13. So lahat ng sinasabi ni Almighty Father ay totoo. He's very transparent to us, His children. Walang itinatago si Almighty Father. And then dito sa Exodus chapter 12, binanggit 430 years. So yung 30 years, di ba, 400 ang sinabi ni Almighty Father na magsasuffer sila. Pero nakalagay sa Exodus 430 years siya na nagstay sa Egypt. So yung 30 years na yon, hindi sila nahirapan. That's the time when Joseph and his brothers were still alive. Ngayon, after some time, nawala na si Joseph, nawala na yung Pharaoh, nawala rin mga kapatid ni Joseph. So doon na pumasok yung 400 years. But all in all, 430 years. So, walang discrepancy. Consistent ang Bible. Kasi baka sabihin ng iba, akala ko pa 400 years. Bakit nakalagay sa Exodus 430 years? Yung 30 years na yon, buhay pa doon si Joseph and his brothers. At naalala pa ng mga tao yung ginawa ni Joseph. But after some time, 400 years, doon na nagsuffer ang mga Israelites. Kaya dito sa Exodus chapter 1, dumadami ang mga Israelites compared sa population ng mga Egyptians. Kaya ang utos ng Pharaoh or King of Egypt na patayin ang mga male children. At yung mga female children naman ay ma-retain. Hindi sila papatayin. Itatapon ang mga anak na lalaki sa river. Kasi pag nanganak yung mga babaeng Israelites, hindi sila pinapatay ng mga midwives. Hinahayaan sila. So pinagpala ni Almighty Father yung mga midwives. So kung ang sinabi kasi ng mga midwives, malalakas ang mga Israelite women. Kaya ang ginawa ngayon ni Pharaoh, instead na pagpanganak ay ipapatayin, ang utos niya, every son who is born, you shall cast into the river. And every daughter, you shall save alive. Kasi, bakit yung babae isa-save alive? Para dumami naman yung mga Egyptians. Mapapangasawa nila ngayon yung mga babae na Israelites. So, dala-dala ng mga bata, kung mabuntis nila yung mga Israelites, dala-dala nila ang pagiging Egyptian. No? And then here in Exodus chapter 2 is dito na pinanganak si Moses. So si Moses, magandang bata siya. Bata pa lang maganda na itsura niya. He was a beautiful child. Alam natin na si Abraham, Isaac, and Jacob, si Joseph, si Rachel, si Rebecca, si Sarah, magaganda sila. Sila ay galing sa Padam Aram na ngayon ay Syria na bandang Turkey. So kung makikita niyo yung mga babae ngayon, mga Syrians na blonde hair and blue eyes. Ganon ang mukha nila. Kaya nga si Joseph, type na type siya ng asawa ni sino mga yan? Asawa ng head ng guard.
Si Potiphar ba yun? Type na type si Joseph. Kasi nga, gwapo si Joseph. Namana niya yung kanyang looks sa kanyang mga ninuno. So ngayon, itong si Moses, beautiful child. Ibig sabihin maganda rin ang kanyang appearance. So nakita ng mother niya na magandang bata yon. So itinago siya for 3 months. But then, sa 3 months na yun, hindi na maitago, inilagay na siya sa isang ark. Iba may Noah's Ark. Ngayon, siya naman, ito naman si Moses, nilagay siya sa isang ark din of bulrushes. Maliit naman na parang bangka-bangka na pininturahan din ng asphalt at saka ng pitch para hindi pumasok yung water. Gaya ng sa Noah's Ark. Ganun ang ginawa, di ba? Yung kay Noah, yung ark ni Noah. May pintura rin ng asphalt yun, tsaka ng pitch. So, ganun din yung binaglagyan kay Moses. Meron ding asphalt and pitch. Gawa siya sa, ano ba yung wick? Ganon-ganon. Tapos pininturahan ng asphalt and pitch para hindi pumasok yung tubig. At pinaanod siya. Ngayon yung kanyang kapatid, itong kapatid na to, hindi nakalagay ang pangalan dito, pero ito ay si Miriam. So si Miriam ay older than Moses. Pero si Moses, bata din siya kaysa kay Aaron. So pinakabata si Moses, pinakamatanda si Miriam, and then after ni Miriam si Aaron, and then si Moses. Pero hindi natin alam kung may iba pang kapatid sila. Kasi sila lang ang na-mention dito sa Bible, yung names nila. So, nakita ni Miriam na nakita ng princess si Moses na paanod-anod sa ark na nasa river. Ipinakuha siya at alam ng princess ng anak ng Pharaoh na yon ay isa sa mga Israelites. Dahil aware siya na gustong papatay ni Pharaoh lahat ng mga children of Israel na lalaki. So si Almighty Father ang gumawa ng way na to, na makita ng princess nang sa ganun maalagaan si Moses, at si Moses naman may balik sa kanyang nanay. Nanay niya ang nag-alaga sa kanya hanggang siya ay lumaki, and then ibinalik na siya sa princess. Hindi aware ang princess na yung nag-alaga sa kanya, nag-alaga kay Moses ay nanay niya. Hindi rin siya aware na si Miriam yung kapatid ng baby na nakuhan sa river. So, lumaki si Moses, alam niya ang salita ng Israelites, at alam din niya ang salita ng Egyptian. So, bilingual itong si Moses. Tapos, so nakapatay si Moses dahil gusto niya ng justice, no? Ayaw niya na may naapi na tao, nakapatay siya ng isang Egyptian dahil mas malapit ang loob niya syempre sa kanyang totoong kalahi. Syempre sinabi ng kanyang real mother na siya ang nanay, na totoong kapatid niya si Miriam, si Aaron, so aware siya sa ganon. Hindi lang alam ng princess of Egypt or yung anak ng Pharaoh. So lumaki si Moses na may sense of justice siya. So nakapatay siya. Meaning killer siya. Hindi perfect si Moses. Nung nakapatay siya sa Egyptian, itinago niya sa buhangin, no? Kasi inaaway ng Egyptian yung isang Israelites.
And then, the second day na, may dalawang Hebrew na nag-aaway. Yung dalawang Hebrew na nag-aaway na yun, pinapatigil niya, ayaw niya nang may gulo. Ayaw ng gulo ni Moses. So, pinapatigil niya ngayon. Ang sabi naman ng isa, sino ba ang ikaw para mag-judge sa amin or mamagitan sa amin? Gagayahin mo ba or gagawin mo ba yung ginawa mo sa Egyptian na pinatay mo sa isa sa amin? So sa ganun, natakot si Moses. Alam niya na papatayin siya ng Pharaoh. At nalaman nga ng Pharaoh at gusto siyang patayin. So tumakas si Moses, no? At nagpunta siya sa land of Midian. Yung land of Midian, yung Midian, anak ni Abraham kay Keturah. So nakapangasawa siya. Isa sa mga 7 daughters ni Reuel na isang priest. Hindi natin alam kung paano naging priest itong si Reuel, no? Si Reuel also, yung name niya ay Jethro. Reuel means God's friend or friend of God. Yung name na Reuel. Maganda pala ang meaning ng name na Reuel. So kung itatranslate natin itong Exodus chapter 2 verse 18, when they came to the friend of God, or when they came to God's friend, their father to ni, napangasawa ni Moses, si Zipporah. Binigyan niya ng asawa, or binigyan niya yung isa niyang anak kay Moses, si Reuel or Jethro. So meron siyang anak si Gershom, panganay ni Moses. So nahihirapan na yung mga Israelites nung time na to. Dahil puro pasakit ang ginagawa ni Pharaoh. Gusto niyang nanggigigil siya sa mga Israelites, yung Pharaoh. So dito na tayo sa Exodus chapter 3. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. So nabanggit dito dun sa Exodus chapter 2, Reuel, the father. Ngayon dito nakalagay Jethro. So si Jethro and si Reuel isa lang. Of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Horeb's other name is Sinai. Sinai ay Horeb din. Dito nagpunta si Elijah sa Horeb. Kaya si Elijah nagpunta sa Horeb kasi dito nakakausap ni Moses si Almighty Father. So ang ginawa ni Elijah, pumunta siya ng Horeb, gusto niyang kausapin si Almighty Father. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Hindi pa alam ni Moses na makakausap niya si Almighty Father sa Horeb. Verse 2, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So, before makausap niya Moses, si Almighty Father, sino itong angel of the Lord na nag-appear kay Moses in a flame of fire? Ito ay si Jesus. So alam natin na si Abraham, na-meet niya si Jesus. Ngayon si Moses, na-meet din niya si Jesus. Si Joshua, na-meet din niya si Jesus. Nung sa Joshua chapter 1 ba yun, the commander of the army of the Almighty Father, si Jesus yun.
Hindi pa Jesus ang name niya, ulitin ko, kaya lang Jesus ang ginawang name ni kay Jesus kasi siya ay ating Savior. Pero maraming pangalan si Jesus. Redeemer, Commander of the Army of the Almighty Father, the branch of righteousness, the way, the truth, and the life. Marami pang ibang names si Jesus Christ na too marvelous for us to understand. Nung makausap naman ni Jesus si Manoah, na father ni Samson. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So, flame of fire yung nakita ni Moses, pero yun yung angel of the Lord. Bakit flame of fire? Dito sa Ezekiel chapter 10 verse 7, and the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it into the hands of the man clothed with linen, who took it and went out. So merong dadalang fire. Yung cherubim, or yung cherub, ibinigay kay man clothed with linen. Si Jesus na naman ito. Sa book of Ezekiel chapter 10 verse 7. And then, dito sa Daniel chapter 3 verse 24, then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, "Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire?" They answered and said to the king, "True, O king." "Look," he answered, "I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God." Si Jesus na naman nakita ni Nebuchadnezzar sa book of Daniel. Kasama ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa fiery furnace. Si Jesus Christ. Hindi ito pwedeng si Almighty Father, dahil si Almighty Father dapat pag makikita siya, malinis na malinis yung tao. So, ang nakakasama or nakakasalamuha ng mga tao dito sa Bible, pinapadala ni Almighty Father, na nakita din ni David sa 1 Chronicles, ay si Jesus. At si Jesus din, yung nasa prophecy na ipapadala to save mankind, yung launderer's soap. Saan nga ba yung launderer's soap? Sa Isaiah ba yun? Ay, sorry. Malakay pala. Malakay chapter 3 verse 2 to 4. But who can endure the day of his coming? Si Jesus ito. And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like launderer's soap. Si Jesus Christ. Book of Malachi naman. So, laging binabanggit si Jesus. So, ito, nandito rin sa Exodus si Jesus. Fire, flame of fire, from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Nasusunog yung bush, pero hindi siya talaga nasusunog. Umaapoy lang siya. May apoy yung bush, pero hindi siya nasusunog. Hindi siya nagiging uling. Hindi siya nasisira. Then Moses said, "I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn." So the curious itong si Moses.
Titingnan ko nga sa kabila. Bakit anong nangyayari dito sa bush na to? Bakit hindi siya nasusunog? May fire siya. Pero hindi siya nasusunog. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. So nung makita ni Lord, napupunta siya sa bush, ititignan niya kung anong nangyayari. Nagsalita si Almighty Father. Tinawag siya, Moses, Moses. And he said, Here I am. Alam ni Almighty Father lahat ng names natin. And he said, Here I am. Verse 5, then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Huwag kang lalapit sa place na to, kasi holy ang ground na to. Tanggalin mo ang iyong sandals or ano ang pantapak, no? May sandals na noon, wala pang sapatos, sandals lang. Late lang nauso ang sapatos. Alam naman natin yung sandals, di ba? Before gawa ang sandals sa balat ng hayop. Leather. So nga hanggang ngayon may mga leather pa rin, di ba? Matibay ang leather. Verse 6, moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Nagtago si Moses, itinago niya yung mukha niya. Kasi nagpakilala si Almighty Father. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. Inaangkin ni Almighty Father tayo dahil tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang portion. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. Up to now, si Almighty Father, nakikita niya tayo. Yung mga nangyayari sa buhay natin, nakikita ni Almighty Father. Because we are His people. Currently, we are also in Egypt. Although hindi Egypt ang lugar kung saan tayo nakatira. Symbolically speaking, nasa Egypt tayo. We are slave of the things of this world. No? Yun ang ibig sabihin ng Egypt. And have heard their cry because of their taskmasters. For I know their pain or sorrows. Alam ni Almighty Father, yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, trials and tribulations, yung pains natin, yung heartaches natin, alam ni Almighty Father, nararamdaman niya. Kasi tatay natin siya. Kung may mga magulang tayo, nararamdaman ng mga magulang natin pag tayo ay nalulungkot. Mas lalo na si Almighty Father. Dahil sa Kanya galing ang ating hininga. He was the one who created us. Kaya kilala tayo ni Almighty Father kahit madami tayo. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Baka sabihin niya, alam pala ni Almighty Father na may pinagdadaanan tayong pains and sufferings dito sa mundo. Bakit hindi natitigil? It's because of the plan of the Almighty Father. Our Father has plans for everything. For now, hindi naiintindihan ng tao. But time will come. We will understand kung bakit nangyayari ang mga bagay sa atin sa mundo. And at the same time, kung aware tayo, natututo tayo. Natututo tayong mag-pray. Natututo tayong lumapit kay Almighty Father because of the trials and tribulations. Doon ngayon nasi-sift or nasasala yung mga tao na magtitiwala kay Almighty Father at yung mga tao na stubborn. So verse 8, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Gusto ni Almighty Father i-save ang mga Israelites
from galing sa kamay ng mga Egyptians. Tayo, gusto tayong isave ni Almighty Father. Kaya pinadala niya si Jesus Christ sa atin. And to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. So, gusto ni Almighty Father tanggalin na ang mga tao or mga Israelites sa Egypt. At ibalik na sa kanilang lupain. Kasi sa kanila naman talaga yung lupa, no? Sa kanila talaga. Kaya lang sila umalis sa kanilang land na tinitirhan. Nung land na tinitirhan ni Abraham, Isaac, and Jacob is because of the famine. Ginawa ni Almighty Father yon. It's for us. Para maintindihan natin yung plano niya. So, ito is small portion lang, no? Small portion lang itong mga Israelites. So, ngayon, dumating na si Jesus Christ. Gusto tayong tanggalin ni Almighty Father sa ating pain and sufferings. At gusto niya tayong dalhin sa land flowing with milk and honey, sa kanyang kingdom. Dito, gusto ni Almighty Father dalhin ang mga tao, ang mga Israelites sa place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Ngayon, i-compare natin, ano? Hindi ko lang kung maintindihan ninyo ako. Ako lang nanonood nito. Hindi ko alam kung may makakaintindi. Dito kasi sa mundo na to, hindi ito masisira. Itong mundo, itong earth na to, hindi ito masisira. Kung magkaroon man ng war, famine, or calamities, hindi siya ma-annihilate. Lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Gaya ng place ng mga Israelites. Nilinis nung time ni Joshua. Nakalis na ang mga Israelites sa Egypt. Nakarating na sila sa land flowing with milk and honey. Ngayon, ang dami na naging kalaban, di ba? Mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. So, tayo ngayon, sa time ng, sa Book of Revelation, chapter 21, ano? Talon ulit tayo sa Revelation chapter 21. Mararating ang mundo na to. But, Revelation chapter 21, now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Wala nang dagat. Wala nang tubig. And then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So, magkakaroon ng new heaven and a new earth. Gaya dito sa mangyayari sa land na ibinibigay ni Almighty Father sa mga Israelites. Tatanggalin niya yung Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Ngayon sa Book of Revelation, new heaven and new earth, lilinisin ni Almighty Father ang mundo. At ibababa niya ang new heaven and a new earth. Kaya itong may mga nagsasabi ng mga nagpe-predict masisira ang mundo, hindi totoo yun. Nakalagay sa Revelation chapter 21. Ibababa ni Almighty Father ang new heaven and a new earth. So yung mga tao na nandito, yung parable ni Jesus Christ, punta naman tayo sa parable ni Jesus Christ, merong great harvest. Hina-harvest ang mga tao, at yung mga tao na wheat or good plants, dadalhin sa barn or sa kingdom of God. And then, those who, the wheat that tares, or the mga damong ligaw, na mga hindi naman talaga itananim, pangit ang tayo, mga
pansikip lang sa mundo na hindi walang value, dadalhin sa eternal damnation or susunugin para mapunta sa impyerno. Susunugin dahil doon sa impyerno, comparison ng pagkakasunog ay impyerno. That's eternal damnation. That's the second death. Verse 9. Now therefore, behold, hindi ko alam kung nasusundan niyo ako kasi kino-compare natin. Kino-compare natin yung itong Exodus na chapter 3 sa mga darating na mga pangyayari. Kaya nga itong Exodus is just a small portion or an example kung ano ang mangyayari. Ipinapakita ni Almighty Father dito. Halatang halata. Hindi ko alam kung nahalata ninyo. Nakaintindi. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me. Narinig ni Almighty Father ang iyak ng mga Israelites. Tayo rin, in a way, we are Israelites. Ano ba ang ibig sabihin ng Israel? Man who struggled with God and man and prevailed. Yun ang ibig sabihin ng Israel. The one who struggled with man, the one who struggled God and man and prevailed. Bakit tayo, Israel? Nag-struggle tayo, inaalaw ni Almighty Father yung mga trials and tribulations na maranasan natin. At pati na yung man, nag-struggle din tayo sa kapwa-tao natin. And prevailed. Paano tayo magpe-prevail? Because of our faith in our Father and in Jesus Christ. Kaya, yun ang ibig sabihin ng Israel. Mahal ni Almighty Father ang mga Israelites. In a way, kahit hindi tayo Israelites, yung meaning mismo ng Israel, the one who struggled God and man and prevailed, tayo din yon. So, kailangan pag magbabasa tayo ng Bible, i-check din natin yung meaning para maintindihan natin. And most importantly, magpe-pray tayo kay Almighty Father. Hindi nakukuha sa mga babasahin or sa school. Makukuha natin lahat ang answers from our Father and from Jesus Christ by praying to them through the power of the Holy Spirit. Kasi minsan, ang tao, hindi, nakapag-aral ako, nakapag-PhD ako, nakapag-masteral ako ng theology. Wala, hindi nakukuha yun sa ganun. Meron ako nakita sa internet, cum laude ba siya? Master of Theology bang? Basta ganun, mataas na yung kanyang graduate siya ng Masters of Theology bang tawag doon. Ngayon, anong trabaho niya? Isa siyang bartender. So, hindi nakukuha yon, ha? Hindi nakukuha yun sa pag-aaral sa kung ano mang school, kundi magpapray tayo kay Almighty Father. Magpapakumbaba tayo. Dahil sometimes ang kakatiwalaan natin or pinagtitiwalaan natin kasi yung sarili, hindi, matalino ako, alam ko yan, ganun lang pala yun, magbabasa lang ako ng libro, maiintindihan ko na ang Bible, magbabasa lang, hindi. Sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. Tayo mismo maghahanap. At kung maliligaw man tayo, go back
from the very beginning, no? Go back to the old path. Ano ba yung old path? Book of Genesis. Ulitin ulit natin, basahin ulit natin. Kung hindi natin maintindihan, basahin mo ulit. Kung sa tingin mo, parang naliligaw na ako, ano bang nangyayari dito sa binabasa ko sa Bible? Balik ulit sa Book of Genesis. Kung paano create ni Almighty Father ang mundo. Para maintindihan natin ang Bible. Magtiwala tayo sa tatay natin. At saka nga pala i-add ko lang na yung mga tao, bakit ang shape ng rainbow? Bakit yung shape ng rainbow? Pag ganon, bakit? Sagot. Bakit yung shape ng rainbow pag ganon? Bakit hindi pataas? Bakit? Walang sasagot. Doon pa lang malalaman mo na, yung mundo na nakalagay kung paano na-create ni Almighty Father yung mundo. Doon pa lang malalaman mo na kung ano ang mundo, kung ano ang shape ng mundo. May firmament. Bakit may rainbow? It's a prism. Yung nabanggit ko na dati, yung trapezoid, na glass trapezoid siya. Itapat mo sa isang white light. Pag tinapat mo yung glass prism sa isang white light, lalabas doon 7 colors yung rainbow. Pero hindi siya pa ganon. Diretso lang siya pa ganon. Kasi nga, trapezoid yon, yung white light. So, ang pag-spread ng colors na parang rainbow ay pa-straight din kasi trapezoid yun. Pero, ang rainbow na nakikita natin after the rain, korte niya pag ganon, it's because there's a firmament. Hindi tayo makakalis dito sa mundo. Can never get out of this world alive. So, dito, balik tayo dito sa verse 9. Exodus chapter 3 verse 9. Baka naliligaw kayo. Wala naman nanonood. Ako lang. Sige. Go lang ng go. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Nakikita ko yung hirap na pinagdadaanan ng mga tao sa Egypt. Sabi ni Almighty Father, gusto ko silang tulungan, umiyak sila. Ngayon, i-compare naman natin sa ngayon, before ang kalaban ng mga Israelites ay Egyptians. Ngayon, sinong kalaban natin? Hindi ang Egyptians. Meron nag-oppress sa atin. Ephesians chapter 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Yun ang kalaban natin ngayon. Yun ang nag-oppress sa atin. We wrestle against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Hindi dahil sa, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin, kundi principalities. Against powers, against the rulers of the darkness of this age. Sino ba ang rulers of the darkness of this age? The evil one na namamayani sa puso ng mga wicked people. Pero yung tao mismo, hindi sila ang kalaban natin, kundi kung ano yung lumulukob sa kanila. Kaya hindi tayo magagalit sa tao, mamahalin natin yung tao.
So, before, ang kalaban ng mga Israelites were the Egyptians, so ino-oppress sila. So, sa ngayon may nag-oppress din sa atin, the principalities and the rulers of the darkness of this age. Balik ulit tayo sa Exodus chapter 3. Sana naintindihan natin. Naintindihan ko naman. Nanonood dito. Verse 10, Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people and the children of Israel out of Egypt. So, pinili ni Almighty Father si Moses. Isang killer. Pangkaraniwang tao, si Moses. Pinili ni Almighty Father. Isang hinahunting ni Pharaoh. Pinili ni Almighty Father. To bring my people, sabi ni Almighty Father, the children of Israel, out of Egypt. Verse 11, But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh? So itong si Moses, ang age niya rito was 80 years old, no? Give or take. 80 years old. Ang sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh? Hindi naisip ni Moses na, who am I that I should be a servant of the Almighty God? Kundi, kay Pharaoh siya, mas mataas ang tingin niya kay Pharaoh kumpara kay Almighty God. Bakit? Kasi sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh? Ang kausap niya si Almighty God. No? So, hindi naintindihan ni Moses nung time na to, although he was already 8 years old. Hindi niya naintindihan na mas powerful si Almighty Father. Hindi niya na-realize that he was talking to the Creator of heaven and earth. He questioned the Almighty Father, thinking that Pharaoh was greater than the Almighty God. Kaya nga, who am I? Sino ba ako para kausapin at pumunta kay Pharaoh? Hindi niya naisip, no? Kasi nga, tao din si Moses. Kaya nga, pinapakita dito yung mga weaknesses ni Moses. Tayong lahat may mga weaknesses tayo. Pero, pwede tayong maging followers of the Almighty Father and Jesus Christ if we will only believe in them. If we will have faith in our Father and in Jesus Christ. So, noong time na to, takot si Moses. Verse 12, So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Binibigyan ng assurance ni Almighty Father si Moses. I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. Ito ang pangako ko sa iyo na ikaw ay aking pinili, na ikaw aking ipapadala. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Paglilingkuran mo ang Diyos sa mountain na to, Sinai or Horeb, it's just the same. Sabi ni Almighty Father, sa mountain na yon, di ba? Kaya nga, nung after some time, nakuha na niya ni Moses yung mga tao, nagbalik siya sa Mount Sinai, at doon ibinigay ni Almighty Father ang 10 Commandments. Dito sa same place na to. Verse 13. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they say to me, What is his name? What shall I say to them? Ang daming questions ni Moses. Actually, si Moses, gumagawa lang siya ng dahilan. Gumagawa lang ng dahilan si Moses para matakasan. Ano sasabihin ko sa kanila, sa mga tao, sa children of Israel?
na ako ay pinadala mo, anong sabihin ko sa kanila? Anong pangalan niya? Kung talagang ikaw ang pinadala, anong pangalan niya? Sabi ni Moses kung tatanungin siya. What shall I say to them? Anong sasabihin ko sa kanila na pangalan? Verse 14, and God said to Moses, I am who I am. Sabi ni Almighty Father kay Moses, yun ang kanyang pangalan, the great I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Yan sasabihin mo sa mga Israelites. Ngayon, itong word na, or sentence na I am who I am, ginagamit ito ngayon ng mga ABC genders, ng alphabet genders. The principalities of this world twisted the words or the sentence I am who I am. Ginamit ngayon ng mga ABCD genders or alphabet genders. Di ba may kata I am what I am? Ginamit. Twist nila gaya ng rainbow. Twist yon ng mga wicked people na possessed by the devil. Ginawang itong I am who I am ng mga alphabet genders na kanilang sentence. Inangkin nila. Pero originally, kay Almighty Father to. Kasi yung devil lagi niyang twist ang katotohanan. Magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil binigyan niya sa atin ng ating Bible, ang manual natin, para meron tayong mababasa, makikita natin yung truth dahil sa salita ng Diyos, itong Bible. Verse 15, moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. May memorial to all generations. Hindi lang sa generation ng mga Israelites, to all. Nakalagay to all. Pag sinasabing to all generations, hanggang generation natin, hanggang sa after ng generation natin. Anong memorial to? Anong remembrance to? Na si Almighty Father, tatanggalin niya ang mga tao sa pagiging slave to sin and shame, at dadalhin niya sa land flowing with milk and honey. Doon makikilala or maaalala si Almighty Father. At sa last days, maaalala natin yung ginawa ni Almighty Father sa mga Israelites nung nasa Egypt sila. Napunta sila ngayon sa land flowing with milk and honey. Ngayon, tayo naman sa current time natin, datanggalin tayo ni Almighty Father sa place na to at dadalhin niya tayo sa land flowing with milk and honey, in the kingdom that will never end. In His kingdom that will never end. So nakikita natin yung comparison, no? Verse 16, go and gather the elders of Israel together. So yung mga Israelites, may mga elders sila. Alam nila kasi kung sino yung, kung kaninong lineage to, kung lineage ba to ni Reuben, ni Gad, ni Naphtali. So magkakakilala sila, ito ang aming lineage, ito ang aming tribe, no? And say to them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob appeared to me, saying, I have surely visited you and have seen what is done to you in Egypt. Sabihin mo sa kanila. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, to a land flowing with milk and honey.
Then they will heed your voice, and you shall come, you and the elders of Israel, to the king of Egypt, and you shall say to him, the Lord God of Hebrews, or the Lord God of the Hebrews, has met with us, and now please let us go 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord God, to the Lord our God. 3 days' journey. Napakaikling panahon lang. Pero ilang years sila sa desert? 40 years. Pero ang journey lang talaga ay napakaikli. Tumagal lang sila sa desert because of their stubbornness, yung mga Israelites. Verse 9, but I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not even by a mighty hand. Alam ko, sure ako, alam ko yan. Sabi ni Almighty Father, hindi kayo papakawalan ni Pharaoh. Pag kinausap mo sila, kinausap mo yung Pharaoh, hindi ka nila papakawalan. Pati yung mga Israelites. Not even by a mighty hand. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all my wonders. Paparusahan ko ang Egypt with all my wonders. Sasaktan ko ang mga mananakit sa inyo. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Which I will do in its midst, and after that, He will let you go. Sabi ni Almighty Father. With all my wonders, I will stretch out my hand and strike Egypt with all my wonders, which I will do in its midst, and after that, He will let you go. Very transparent si Almighty Father. Alam niya ang gagawin ni Almighty Father, alam niya ang gagawin niya. Sabi niya, He will strike Egypt with all my wonders. Walang tinatago si Almighty Father sa atin. He is good. And after that, He will let you go. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall be when you go, that you shall not go empty-handed. Kaya pag umalis kayo ng Egypt, papaalisin kayo sa Egypt. Pero hindi kayo aalis na walang daladala. Sabi ni Almighty Father. Every woman shall ask of her neighbor, namely of her who dwells near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing. And you shall put them on your sons and on your daughters. So you shall plunder the Egyptians. Ngayon, sa time na papaalisin nila kayo, yung mga babae ilalapit sa kanilang mga kapitbahay, mga Egyptians. Hingi sila ngayon ng silver, gold, tsaka ng mga damit. At bibigyan sila ng mga silver, gold at mga damit. At yon ay ipapasuot ninyo sa inyong mga anak na babae at anak na lalaki. You shall plunder the Egyptians. Mahal na mahal ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Dahil hindi sila aalis ng Egypt ng empty-handed. May mga daladala sila. Yun ay regalo ni Almighty Father sa kanila. Isa-save na ni Almighty Father ang mga Israelites from the hands of the Egyptians, at meron pa silang baon. Napakabait ni Almighty Father. Hindi niya papabayaan yung mga taong nagtitiwala sa Kanya, yung mga taong nagmamahal sa Kanya. So sinabi ni Almighty Father na magkakaroon siya ng mga pestilences na papadala sa Egypt. And after those pestilences, papayag na yung Pharaoh na paalisin ang mga Israelites, or umalis ang mga Israelites sa kanilang
baluarte. Kaya ayaw ng mga Egyptians paalisin ang mga Israelites kasi mawawalan sila ng slaves. Mawawalan sila ng mga tauhan dahil madaming Israelites, kokonti lang ang mga Egyptians. So mapapagod sila sa trabaho. Ang gusto nila mapagod ay ang mga Israelites. Dahil ginawa nilang servants ang mga Israelites. Exodus chapter 4. Then Moses answered and said, "But suppose they will not believe me, or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you." Gusto na namang lumusot ni Moses. Gusto naman lumusot. Sabi ni Moses, paano kung hindi sila maniwala sa akin or maniwala sa boses ko? Anong sasabihin ko sa kanila? Baka may anong sabihin nila na hindi naman nagpakita sa iyo si Almighty Father. The Lord has not appeared to you. Hindi ka naman kinausap pa. Bakit ikaw sa'yo kami maniniwala? Verse 2 of Exodus chapter 4. So the Lord said to him, "What is that in your hand?" He said, "A rod." Merong hawak-hawak na rod or parang cane na mahaba. Si Moses, kasi nga siya ay isang shepherd, nag-aalaga siya ng flocks. No? Yung rod, panghila niya yon. Yung rod kasi, yung dulo nun, pag ganon, hihilahin niya sa leeg or sa paa, or i-guide niya yung mga flocks niya. And at the same time, yung rod rin na yun ay pamalo para sa mga kalaban ng mga animals, ng mga wolves, pamalo yun. Dahil sometimes yung mga wolves kinukuha yung mga lambs, tsaka yung mga goats para kainin. So pamalo din yun, no? Kaya yung mga shepherds, mga nag-aalaga, may rod. And at the same time also, yung rod para rin makalakad sila ng maayos kasi nga baku-bako ang daan. Meron silang pang-support. So kahit bata pa sila, may rod na silang dala-dala, pang-support. Verse 3, and he said, "Cast it on the ground." Sabi ni Almighty Father, yung rod. Sinabi niya kay Moses. And he cast it on the ground, and it became a serpent. Moses fled from it. Sabi ni Almighty Father, itapon mo yung rod. So nung tinapon ni Moses yung rod sa ground, naging ahas ito. Natakot si Moses, he fled from it. Bakit sa dinami-dami ng animals na pahaba? Bakit serpent yung rod? Bakit hindi na lang eel, no? Or uod? Bakit hindi ganon? Uod na mahaba. May mga mahabang uod. Bakit hindi uod? Bakit serpent? Dahil may sinisimbolize naman ito yung devil. Ha? Tutuloy muna natin. Ano? Then the Lord said to Moses, "Reach out your hand and take it by the tail." Oh, take it by the tail. Yung serpent. And he reached out his hand and caught it. And it became a rod in his hand. Hindi ito ilalagay ni Almighty Father or babanggitin na serpent, take it by the tail. Ha? Anong ibig sabihin nun? Powerless ang serpent sa atin. Take it by the tail. Kahit na ang devil ay wise or matalino ang serpent, take it by the tail. Wala siyang hold sa atin. Wala siyang power sa atin. Nakadepende sa tao kung paano niya matatakasan ang wickedness. Ngayon, tinuruan ni Almighty Father si Moses, take it by the tail.
Ibig sabihin, huwag kang makipaglaro sa ahas. Huwag mo siyang harapin, na? Kundi anong gagawin mo? Mas maging wise ka sa serpent. Iwasan mo siya. Mas maging cunning ka kaysa sa serpent. So si Almighty Father, tuturuan niya kung paano natin i-handle ang buhay dito sa mundo. Take it by the tail. Gina-guide tayo ni Almighty Father on how to subdue the evil entity. Mas maging wise tayo. Saan nakukuha ang wise, ang wisdom? Kay Almighty Father. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang ginawa ni Moses, he reached out his hand and caught it and became a rod in his hand. So, makikita natin na baliwala naman pala itong ahas na to, itong devil na to, baliwala naman to eh. Yun na, kasi naging rod rin siya. Wala. Powerless ang devil sa atin kung hindi tayo makikipaglaro. May mga taong gustong makipaglaro, gustong maniwala sa serpent. Pero tayo, hindi tayo maniniwala sa serpent. Tinuruan tayo ni Almighty Father, take it by the tail. Mas full of wisdom and understanding si Almighty Father. Walang hold sa atin or power sa atin ang evil one. Harmless. If we are with our Father, if we have Jesus Christ in our hearts, hindi tayo masasaktan ng devil. Our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, they are our strength. Verse 5, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has appeared to you. So ipakita mo yung ahas, walang power ang ahas sa'yo, take it by the tail. Yan ay ipakita mo sa kanila, sabi ni Almighty Father. Furthermore, the Lord said to him, now put your hand in your bosom. Sabi ni Almighty Father. Ngayon isa pa. Ilagay mo yung hand mo sa iyong tiyan. Alam natin na ang damit noon ay parang coat, parang coat, no? Yung ginaganon lang, tapos may tali lang, may belt lang na ganon. Yun ang damit noon. So, sabi kay Moses ni Almighty Father, ipasok mo yung kamay mo sa iyong bosom. So, dahil may coat yun, bukas yun dito, ipinasok na nga doon, ilagay mo sa tiyan mo, and then ilabas mo. No? Ipasok mo, tapos ilabas mo. Furthermore, the Lord said to him, now put your hand in your bosom. And he put his hand in his bosom. Si Moses, nilagay sa kanyang tiyan, may tela dito, no? And when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. So, nung inilabas ni Moses yung kanyang kamay from his clothing, yung kamay niya leprous. Ha? Ano ba yung leprous? Hindi ito yung leprosy. Ang dito sa Bible, ang leprous, ibig sabihin skin disease. Hindi lang ito leprosy. Maraming klaseng skin disease. So itong leprous like snow, puting-puti yung kamay niya. No? Anong klaseng skin disease ba yon? Na pag ang kamay mo ay puting-puti at parang may snowflakes. Parang may yung psoriasis. Di ba, yung nakakita na ba kayo ng may psoriasis?
parang yung kamay, yung parts ng body ay may balakubak. Kasi pag kinaskas mo ng ganun yun, pag kinaskas mo ng ganun, may bababa, lalaglag na mga skin, no? Parang balakubak, ganun ang like snow. Di ba pag may balakubak, bababagsak na parang let it snow, parang gano'n. Yan, parang, at ito ay leprous skin disease, psoriasis ito. Yung psoriasis kasi, ito yung scaly, no? White scaly caused by malassezia. Kung i-explain ngayon itong skin disease na like snow, psoriasis, ito ay isang autoimmune disease na nagmamanifest sa skin. Ngayon, napunta sa science. Kasi nga, like snow, pag humina ang resistensya ng tao, may mga parte sa mga bagay na normal na tao na balance lahat, no? Balance ang bakterya, balance ang yeast ng katawan, balance ang microbiome ng katawan, at saka yung immune system balance. Pero pag nagkaroon imbalance, lumalabas ngayon ang mga sakit. Lahat ng sakit. Pag nagkakaroon ng imbalance sa immune system. Dahil na rin sa kinakain natin yan, ano? Kung ano man ang mga hawa-hawa, ganon. So, itong nangyari kay Moses, ito ay pinababa ni Almighty Father yung kanyang immune system, and then lobas agad yung parang psoriasis. Verse 7, and he said, put your hand in your bosom again. Ipasok mo ulit yung kamay sa iyong bosom. So, since parang ano yun, coat, ipasok mo ulit yung kamay mo, and then, so he put his hand in his bosom again and drew it out of his bosom, and behold, it was restored like his other flesh. Bumalik sa dati yung kanyang skin. Normal na ulit. Then it will be, if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, that they may believe the message of the latter sign. So, dalawang sign ang ibibigay mo. May isang sign, ipakita mo yung staff or yung rod mo, itapon mo na ganyan, magiging snake. Hahawakan mo ngayon sa buntot, magiging babalik sa pagiging rod. Okay? Ngayon, kung hindi naman sila maniwala dyan, ipakita mo naman ang iyong kamay. Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong coat, and then ilabas mo, tapos makikita nila, ipasok mo ulit, then makikita nila magiging normal yung hand mo. Yun ang yung sign. Okay? And it shall be, if they do not believe even those two signs, or listen to your voice, that you shall take water from the river and pour it on the dry land. The water which you take from the river will become blood on the dry land. Ang daming instruction ni Almighty Father. Kung hindi maniwala sa first, kung hindi maniwala sa second, mayroon pang third option pa tayo. Sabi ni Almighty Father. So, binibigyan ng assurance ni Almighty Father si Moses. Ito namang si Moses, hindi rin natin masisisi si Moses. Kasi nawala na siya ng mababa ang self-esteem ni Moses. Dahil nga, yung nakapatay siya, lagi niyang iniisip yon. Yung nangyari sa kanya na he was betrayed by his brethren, yung dalawang Hebrew na nag-aaway, isinumbong siya. So, ngayon tumakas ngayon siya, nawala lahat sa kanya. So, na-internalize lahat ni Moses yun, kaya mababa ang kanyang self-esteem. Tapos, ano pa? Bakit mababa ang self-esteem ni Moses? Dahil, ano sabi niya rito? Then Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I am not eloquent,
neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Mabagal ako magsalita. Pati yung dila ko mabagal din. Hindi ako magaling magsalita. Bulol ako. Aminado si Moses. Bulol siya. Oh, aminado din ako na bulol ako. Aminado. Hindi siya magaling magsalita. So si Almighty Father, hindi siya pumipili ng taong magaling. Ang pinipili niyang tao, yung mga taong simple lang. Hindi niya kailangan ng matalinong tao. Hindi niya kailangan ng magaling na tao. Ang kailangan ng Almighty Father ay yung tao na willing na magpasakop sa Kanya. Kahit ano pa man ang disability natin, pag sinabi ni Almighty Father, gawin mo to, gagawin natin. Dahil may tiwala tayo sa tatay natin. Dahil si Almighty Father, siya nag-create sa atin. And in His eyes, we are beautiful. Dahil gawa niya tayo. He created us in His image and likeness. And that's why our Father said, Jesus Christ, because we are precious. Importante tayo sa Kanya. Kahit ano pa tayo, sino pa tayo, ano pa bang nagsura natin, ano pa ba na naging kasalanan natin, napakadumi man tayo, ano man ang age natin, tanggap tayo ni Almighty Father. As long as we have faith in Jesus Christ and obey His commands. Thank you, and God loves us all so much.